Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at syempre sa buong Asian countries. At kung saan ka mang lupalop ng ating mundo, ay hayaan niyo muna si Master Worm na batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening, at good night na po sa mga ready nang matulog. At welcome aboard sa ating Daddy and G, the green, curly, cutie patuti iguana daily vlogs. Ayun po, kasama na naman natin kayo, syempre, sa continuation po ng ating lecture. At kahapon po ay nag-umpisa na po tayo sa sleep and relaxation. Kaya ngayon po ay nag-prepare na ako ng mga slides at syempre ng ating mga notes. So dala ko rin po dito ang laptop just in case para meron tayong guide. So isa sa aking mga lectures na matatagpuan po sa ating homepage, sa ating webpage ng aming company, ng aming Oriental Acupuncture, syempre ito po. So 3 major factors that keep us alive. So sleep and relaxation po, number 3 na po tayo. At ayun, meron tayong tinatawag na circadian rhythm. Ano po yung circadian rhythm? Ito po ay meron tayong oras. Araw-araw po ay may mga oras po yan kung saan po mga organs ay active. So halimbawa, ano tayo? Mag-umpisa tayo sa midnight. Kunin natin yung ilaw ha. Sa kitchen ilaw. So sa midnight po, itong midnight na yan, mag-umpisa po dyan. Pag alas 2 ng umaga, deep sleep na po yan. As much as possible na nakatulog po tayo, deep sleep po yan. Pag 4:30 ng umaga, lowest body temperature. So very relaxed po yung katawan natin. Wala po tayong kailangan mababa yung temperature natin. Pag alas 5 ng umaga, highest pain levels. So highest pain levels, and then 6:45, sharpest rise in blood pressure. So pinakamataas na pag-rise ng blood pressure. And then melatonin secretion stops by 7:30 in the morning. So kailangan po ay gising na po tayo by 7:30 kasi yung melatonin natin nagsa-stop na pag-secrete, hindi na po yun available. And then by 9 o'clock, high testosterone secretion. So sa mga lalaki po yan, high testosterone secretion, ay nagsisecrete yung pang testosterone ng mga lalaki. Okay? And then high alertness by 10 o'clock, dapat gising na tayo. 12 noon, ayun, 2 o'clock, lowest pain levels. And then 14:30, 2:30, best coordination. So diyan ang pinakamaganda para ng mga games, mga physical activities. Fastest reaction time is 3:30. And then 4 o'clock ng hapon, greatest cardiovascular efficiency and muscle strength. Yung mga exercises, magandang gawin yan, mga alas 5 ng hapon. And then 6:30 ng gabi, highest blood pressure. And then na 7 o'clock, highest body temperature, mainit tayo sa gabi. And then by 9 o'clock, melatonin secretion starts. So kailangan by 9 o'clock po ay stimulated na tayo para matulog. Mga lang po yan, circadian rhythm lang po yan. Sample lang po yan ha. Okay. So how much time do we really need to sleep? Di ko na po may ilaw tayo dito eh. How much time? Ilang oras bang kailangan ilaan para sa tulog? So, sinasabi natin is 6 to 8 hours lang kailangan natin sa ating katawan. Kaya 6 to 8 hours lang po mga masters. Hindi na po tayo magpaapaw po dyan kasi hindi naman yun kailangan ng katawan natin pag sobra. Hindi na masama na po yan. So, sabi nila, ang katawan po natin dapat ay meron tayong 12, diba sinabi ko last time, it's like 24 hours. So 8 hours is for sleep, and then 8 hours is for work or school, and 8 hours is for self-care or self-love. So sleep and relaxation po, nagbibilong po yan, dalawang sides po yan. Sleep is 8 hours and relaxation belongs to self-care or self-love, somewhere around there. Pero as the whole day po ay kailangan tayong relax. Kasi yung problema po dyan, kahit na nagtatrabaho ka, kung relax ka, hindi ka madaling mapagod. Pero pag nagtatrabaho ka at hindi mo gusto yung trabaho mo at parang napipilitan ka lang,
ayun malapit madali ka pong pagurin, 'di ba? Kasi exhausting pong tawag diyan, very exhausting. Napapagod, nawi-waste po yung iyong mga muscles, nawi-waste po yung iyong energy, mentally, physically, spiritually, ay nag-aaksaya ka po kasi hindi mo gusto ang ginagawa mo, 'di ba? So 30 minutes before the sun rises. Pagka sa umaga po 'yan, we're talking about around 5:10 to 5:30 in the morning. Meron pong lumalabas na energy galing po sa lupa at sa ozone. So, kung naririnig niyo po, kung gising po kayo sa mga ganyang oras, maririnig niyo po ang mga ibon. Maingay po yung mga ibon. Bakit po maingay yung mga ibon? Dahil po ay naririnig po nila. Meron po silang hindi pala naririnig. Meron po silang na-feel na energy na nanggagaling po sa lupa at doon po sa hindi lang po sa lupa kundi doon din po sa ozone. So yung energy na yan ay very vital po yan. Magbibigay tayo ng mangga kay G ngayon. So ang energy, ito pong mangga. So ang ozone na yan po ay yun po yung syempre yung covering na nagpo-protect sa atin sa sa ultraviolet rays. 'Di ba? Mga masters, familiar kayo sa ozone layer, 'di ba? And then meron din tayong ground. Ang ground natin ng lupa kung saan po ay nakakonect tayo sa core ng Earth's crust. Nakakonect tayo sa Earth's crust. So, merong umuusbong, merong lumalabas po dyan na energy, which is, ang energy na yan ay very vital po sa katawan natin. So, 30 minutes before the sun rises, there's a burst of energy and ozone coming out from the ground. And this burst of ozone stimulates birds to chirp. So, nag-chirp, maingay mga ibon. If you are not healthy, and then naturally, yung iba sa atin dyan ay nangangailangan natin ng mahabang sleep. Okay? So, tandaan nyo may mga taong hindi healthy at akala po nila dahil po hindi sila healthy ay gusto lang nilang mahiga at mahiga at mahiga at matulog at matulog na matulog. Hindi po iyan maganda. Okay? It's not healthy. Okay? Simply being awake, siyempre sa atin sa umaga, pag umising tayo ng 5:10 to 5:30, simply being awake around this time, 5:10 to 5:30, ay magkakaroon po tayo ng chance para ma-share natin yung energy na nanggagaling po sa Mother Nature. Okay? The energy is at its best around that time, 5:10 to 5:30. So 30 minutes before the sun comes out. So syempre mga before 6 o'clock, mga 6:30, 5:30, yun ang best time para po tayo ay magising na. And that's also the best time para tayo ay mag-walking, exercise, at mag-jogging or anything that involves, ito tandaan nyo grounding or earthing. So ano po ang grounding or earthing? Kukuha tayo ng may binili din ako kay G natin na watermelon. Paborito ng G natin yan. So earthing and grounding po mga masters ay simply ang pagdapat po ng iyong mga paa or kamay or skin or balat sa lupa. Magdadapat po. Kumbaga ay tawag dyan ay magko-contact po ang iyong body sa Mother Nature, sa Mother Earth. Importante po yan ang tinatawag natin or earthing or grounding. Okay? So paano ba yan naging importante yan? Naging importante po yan dahil po mga masters and mga ka-G, sa ngayong panahon na ito, ay most of us po ay hindi na po tayo nagpapaa. Most of us we are working on a job wherein we're required to wear shoes or we are required to wear socks and slippers. Siyempre, konti na lang po sa atin yung nagpapaa. So tayo po ay hindi na po tayo grounded sa Mother Nature. When you say grounded, ay connected. So that's the reason why meron tayong may mga sakit po tayong pwedeng makuha pag hindi tayo grounded. Kumbaga, tayo po ay may mga energy po tayo na hindi po nakakontak sa earth, di ba? Wait. Ayun, gutom na po ang G natin. Kain daw siya muna.
Ayan. Super gutom po si G, mga masters. Hayaan na muna natin siyang kumain ng kanyang mangga at watermelon. Di ba? Ayan. So yun po mga masters and mga ka-G, ang pinaka-importante po dyan ay magising tayo sa umaga at mag-grounding tayo. Ang grounding po ay barin yung inyong sapatos, sinelas, or medyas, or anything, barrier na rubber or plastic. Huwag yung rubberized or plastic. Yung siyempre, pwede siguro yung ang medyas na natural cotton. So, ang gagawin mo is apak sa ground, sa solid ground, kung saan mayroong buhangin, or mayroong lupa, bato, or tubig, or beach, kung saan po ay wala pong, para mag-contact po ang iyong skin. Pero swimming pool siguro hindi na, kasi yung swimming pool ay may chlorine. May chlorine po yan. So, yung mga natural, but ang iba nga, naghahag po sila ng puno. Yung mga puno, siguraduhin nyo lang walang langgam, siguraduhin nyo lang walang tinik dyan, kasi baka mga bubuyog or mga bugs. Okay? So, yan ang tinatawag natin ng earthing or grounding. So, I hope mga masters, try your best to wake up at least 30 minutes before the sun rises, which is around 5:10 to 5:30 in the morning. Try nyo po at malaki po ang mangyayari sa katawan nyo. Ay kayo mabilis na mag-recover at mabilis po na mawala yung mga sakit natin kasi na-absorb po ang mga bad energy ng Mother Nature at nagbibigay po sila ng good energy sa katawan natin. I hope na may na-learn po kayo ngayong araw na to. Earthing and grounding, yan po isa sa mga sleep and relaxation nating topic sa ating araw na ito. Right? Abangan ulit bukas. Marami pa tayong lectures. This is your Master Worm, LG. God is great. Yahoo!